Jonah, tapos ako yung magbabayad ng taxes. Ang sobrang laki. Tapos hiwalay na kami at nagkaharap kami sa barangay, Kuya Mark. Nagkaharap lang daw sila ng lalaki sa barangay. Tapos yung pinamana ng parent ko, nakaname sa kanya. Ay, gusto niyang angkinin? Gusto angkinin ng guy? Paano resolve niyan, Kuya Mark? Okay, ang property, minana, galing sa parents. Yun yung tanong di ba? Correct. Correct me if I'm wrong. Yung pagkaintindi ko, may properties na minana galing sa magulang. Ang tanong dyan, yung mana na mga properties na mana galing sa mga magulang, is it considered conjugal property? Ang sagot dyan, hindi. Ang mana is not a conjugal property. Ang conjugal property kasi yung mga properties na na-acquired mo kung bumili ka ng mga properties on the day of nung single ka pa, nung kasal ka, or basta yun, dinala mo sa kasal ninyo, binili mo, conjugal properties yun. Pero yung mga properties na galing sa mana, hindi yan matatawag na conjugal property. Except, pagbigay ng tatay mo sa'yo, binigay sa tatay mo sa'yo through donation or through inheritance, naka-indicate doon that this property is part of your conjugal property. Pag ganon, conjugal property yun. But if the last will is silent, wala nakalagay na that is part of your conjugal property, ibig sabihin, that property is not conjugal property, therefore, ang asawa mo, hindi dapat makialam sa mga mana mo. Kasi sabi pa ng isang movie, sampit ka lang. Diba? Sabi na tayo, nag-away yung babae sa lalaki. Artista to eh. Sabi ng isang in-law, sampit ka lang. Yun yan. Pag conjugal property, hindi yan matatawag na conjugal. Pag inheritance, hindi yan matatawag na conjugal property. Sabit lang pala eh.